Hello, what's up guys? Welcome back to Goodberg Production. I'm here, your workman motive, giving you guys another video reaction video. And this time, we're talk about Flip Top, J Black versus Krega. I-like muna natin yan guys. Shoutout nga pala kay J Black, shoutout kay Krega, shoutout nga pala kay Enigma, at shoutout sa lahat ng Flip Top staff na walang sawa at walang humpay at hindi napapagod magawa ng mga content na ganito. At dahil sa inyo guys, nag-exist ako. Kasi kung wala yan, wala yung mga nagpapareact, then wala tayong content. Ganun lang yan. Ganun pa man guys. Maraming salamat kung bago lang kayo ulit guys sa reaction video natin. Huwag nakalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. Kung di nyo naman na i-share, kahit i-like nyo na lang para ma-recommend sa iba. At nang sa ganun, makahabol tayo sa mga paborito nyong mga artist na nagre-react na rin. Ganun pa man guys, maraming salamat palagi sa mga nagpapareact at hindi ko alam na naalala nyo pa pala ako. Ganun pa man guys, ito nga pala ay pinapareact at requested ni Abuyus Nen. Sabi niya, J Black vs Krega Idol at pa-shoutout na din from Malaysia. Pasalamat po, Idol. Yan. Sino pa ba? Si Arante Vlog. Sabi niya, Krega versus J Black. Yan. Si Brendon Bulahan, 2621. Krega versus J Black, sir. Juvie Ignacio V8 Bag. Sir Plan, Krega versus J Black, ha? Yan. Ito na pa rin. Marami pa rin ito. Na-request na nito. At si Rorods 3201. Krega versus J Black, boss. Maraming salamat. Yan. Sino pa ba? Yun na yata, guys. Ano pa ba? Make sure ko lang na share. Si World Creature 909. Sabi niya, Sir, J Black versus Marshall po. Ay, hindi pala to. Marshall pala yun. Ganun pa man, let's get to it guys. You know, bago ko umpisahan, hindi ko inatake mapaborito ninyong artist. Nandito tayo para sa facts, meaning at message. At you know, konting pagsusuri lang. Wala akong galit sa kanila, wala akong sama ng loob sa kahit kanino sa Flip Top. Nandito lang ako para magsuri. At the end of the day, ang nire-react lang natin yung laban, hindi yung personal na galit. Walang ganon, guys. Nasa laban, kung ano nakikita ko at makikita ko lahat ng tao dyan, ire-react ko yun. Yun, guys, eh. Kasi reaction video to. So, sana lawakan yung pangunawa ninyo. Kasi ginagawa ko yung part ko. Ganun pa man, guys. Bago tayo magsabigay ko lang yung pedigree ko. May music producer in California. Mga audio engineer center. Ang master hypnotherapist naman na NLP master practitioner ng applied psychologist. Gawin natin, guys, para makarami tayo sa description. Yung personal channel ko. Gusto nyo marinig, mag-rap o komenta o ano man, nandun lang yun. Checkin nyo lang. Ganun pa man. Let's get to it. Tapusin niyo yung video. Flip Top, J Black versus Krega. Hey. Let's go. Of course. What up? Eto na naman tayo, pangalawang beses ko ngayong taon. Gubat. Ganun pa rin ka-wild, Matagal din ako hindi nakabattle sa gubat. Mga dalawang gubat yata yung absent ako. So, eto na yung chance ko na pumawi. Siyempre, si J Black ngayon, sobrang solid na. Nag-champion na, di ba? Parang gusto ko rin ma-experience kung yung apoy ni J Black. Kasi kami ni Krega, tropa talaga kami, kaya yun parang lang talaga, makitaan lang talaga ng skills. Super aggressive, no? Tsaka syempre dun sa rebuttal din niya, kung paano niya puntusan sa pamamagitan ng Akala ko si Krega, si Poison 13, visit na yan. Si Krega, talaga, matalinghaga yung mga words niya na ginagamit. Magaling siya pumunto. Malalim talaga si Krega. At isa sa mga matagal na bumabattle at nandito pa rin. So, yun. Legendary. Para sa akin, kung ikukumpara sa, siguro sa ulam na lang, makakatikim kayo ng parang, alam mo yung parang Japanese cuisine na raw. Yung konti lang yung pagbabad sa apoy, pero solid. Yun. Hindi ko na siya ganun, alam mo yung parang tinodo o minarinate pa para
maging masarap. Yun na, parang raw lang talaga. Ako, nag-eksperimento ako ng style eh. Masasabi kong parang sinubukan kong gawin yung ginagawa niya. J-Black, alam kong syempre gusto mo rin tong laban na to. At syempre, ganun din naman ako. Matagal lang siguro ng mga Bisayang fan na gusto magkatapat tayo. Pero ito na yun, lalo't sa Tagalog format. Yun, gawin natin yung ano natin, pare. Col, love you, Col. Good luck na tong dua. Yes, sir. Flip Top, Gubat 14, nandito pa rin. IEC Convention Center, Cebu. Pitong laban na ngayong gabi. Isang pinakamalaking shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito. Sa enerhiya nila mula kanina pa. Lahat ng MCs na buo ng liga. At syempre lahat ng tumutulong at sumusuporta. Lahat ng suportang tunay, live at online. Flip Top, magingay para sa parating nating laban. Oh. Shoutout sa lahat ng mga Represent Collab, Real Jokes Clothing, Hype Beat, Black Manila, High Minds, Crown Manila, Flip Top Beer, tikman niyo yan, Apex Gaming 88, Manila Play, silipin yan, at syempre, Dark Horse Clothing, supportahan niyo yan. At sa kanan ko, galing pa ng Cagayan de Oro City, para sa inyo, mag-iay tayo lahat para kay Krega. Shoutout sa Change Community, Drax Apparel, Bet Option, Sumagupa Crew, Assassin Company, Canadian Army, sa mga tropa, Kumangol dyan sa Philippine Army. At syempre, ang Pricing Records, kaka 11th anniversary lang namin noong nakaraang linggo. At sa kaliwa naman, Lapu-Lapu City represent, mag-iay tayo lahat para kay James Black. Yo, CIL SSWB 999 Row 4, Kimori Vape Shop, at Dark Horse Clothing. Yes, sir. At shoutout sa Range 999. Nanalo ng coin toss si Krega. Piliin niya mauna si J Black. Pakinggan natin unang banat, Gubat 14, J Black. Umpisa na guys, kinakabahan ako Hindi ko lang ba't ako kinakabahan. Yeah. Ganun naman guys, huwag na kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video. Comment na rin guys. Verbal! Alam mo bang mas magiging kawawa ka sa battle na to pag ni-line mark kita? Sa sobrang dami mong kapalpakan, sobrang dami kong magagawang punchlines na nakakatawa. Kaso lang naisip ko, paano kaya pag yung style mo gamitin nating dalawa at ipakita sa kanila na yung stilong matagal mo nang dala ay kaya kong gamitin ng mas maganda, Gubat Gang! Wow! Huwag kang mag-alala. Susubukan ko lang naman, huwag kang matakot. Hanggat hindi mo pa nabubuksan yung misteryong nakabalot. Makati pala, pag bumubukas na, ikatlong mata. Pero titiisin ko ang pagkamot kung kapalit nito'y makikita ko naman na, bati kaayog siya buwang Cagayan makadaot, hoy! Hindi ko na-gets pero... Hoy! Hindi ka magiging kasing galing ni Sak Maestro kahit araw-arawin mo pa yan. Si Six Threat na ang susunod sa pwesto, di mo na siya mapapalitan. Ibang mga dimensyon na to ng rap battle, iho, di na ikaw ang sukatan. Ibang mga halimaw na mga nandito. Tsak hindi mababanggit pangalan nito pag Nakakabastos yung sinabi ni J Black, parang binuran niya si Krega, yung parang wag ka na mag-inassume kasi Sak tapos 6 Street na, parang winalang hiya niya si Krega, parang si J Black may pagtanggap na hindi man ako mahanay, tanggap ko, pero ikaw Krega wag ka na mag-assume, sabi ni J Black. Medyo masalimuot din yung salita na yun. kabilangan. O baka sabihin mong nasa top 15 ka ni Looney. 4 years na yung video, tagal na nun. At yun nga ang punto ko, papi. Napaglipasan ka na ng panahon. Isa ka na lang flip-top veteran na may veteran minimum salary. Bilang respeto sa iyo ng liga, pasensya, nag-evolve ang rap battle industry. Di na pwedeng malalim lang terminology. Dapat malalim talaga mensahe ng bawat linya. Bars. Kumbaga, eto na yung... Tangina, at least nagigets ni J Black yung gusto kong iparating. Kasi in reality guys, minsan
wag niyo na lang akong i-quote guys kasi mababastos ko lang kayo at yung paniniwala at beliefs ninyo. Ako minsan sa sobrang dami ng ek o multis or ewan ko, yung mga rhymes nagiging corny siya talaga. I promise. Ang dami ko na kasing narinig na linya, hindi kasi ako baguhan. I'm 36 years old at alam ko yung marami na ako narinig. Nag-start ako mag-rap since 2001. So, ang dami ko nang narinig sa ngayon sa panahon niyo, gumagama sila ng mga adjustable, productable, mega, mga ganun na, nakakornihan na ako. Sa akin talaga, ano ba yung point? You know, kaya, para sa akin, yun talaga yung pinaka, ano yung point mo, maganda ba yung mensahe mo, may facts ba dyan, yung meaning nun, you know. Maganda pa rin talagang wala nang masyadong pasakali din talaga eh. Minimal lang dapat yung parang pwede mo lang ipaintindi sa akin na kaya mo mag-multi, kaya mo rin mag-metaphor, pero hindi yung sobra na daw, buong run magaganon ka, it doesn't make any sense na to me, kasi parang kino-compromise mo yung mensahe. I mean, kung kaya mo namang gawin talaga, diba? Parang di mag-multis ka na lang, doon ka na lang mag-focus talaga. O kung gusto mo metaphor, di mag-metaphor ka na lang, buong buhay mo. Pero kung talagang ang target mo, mensahe talaga, doon mo makikita yan. Tuloy natin. Yung ira na di na madadaya ni sa mga tao kahit mag-rap skills pa siya. Isang round na puro setup, tas isa lang punchline ni fans, wala! Talo talaga! Na kapag hindi ka sumabay sa utak ng mga tumatalinong fans, ikaw magmumukhang tanga, pasensya. Nadamay ko si Aster at Fang, sila dapat kalaban ko eh. Kaso natakot sila! Pero wag ka! Kasi nagbalik loob na sa Diyos si Gagi. Nax, grabe! Idol, buddy! Anyari? Di ka naman ganyan dati. Dati, pag nakasabu ka, nagsusulat ka ng kanta. Ngayon, trip mo, Bible study. Bible study. So, isa ka na din sa nasabugan na Kristyanismo ng paghahasek. Palakpakan natin isang dating antikristo. Ang sakawan natin nagbalik. Sa simbahan nyo, ikaw daw paborito. Sa pagsimba neto, maraming nasasabik. Kasi sa Biblia niya, nakatago mismo ang instrumento ng pag-aadek. Tutok na tutok! Ang nguso ni Undo, bang! Taktak mo! Tutok na tutok! Ang nguso ni Undo, bang! Taktak mo do! Tagaktak bulto! Pero kasi Krega na tukhang, biglang magmama ang maangan. Paano magkakashabs ang nagba-Bible study lamang? Ang ganda nung pinakita ni J Black, no, kasi parang pinapakita niya karamihan ng mga prostitute, mga porn actress o mga nagagawa ng mga pusher, mga drug addict, drug lord. Ewan ko, marami sa ibang part ng pamilya may mga ganyan talaga, yung mga talagang lord, mga ganyan. Pag-usabi mga ganyan, kaya medyo talaga kailangan namin lumayo sa mga ganun. Ganun pa man, napakaganda na pinakita ni J Black kasi parang sinasabi niya na ginagamit nyo yung religion para pagtakpan yung kasalanan ninyo. O parang isang maskara, it's a facade. Yung parang ginagamit nyong pang front para sa mga past ninyong pagkakamali. Para hindi na kayo mahusgahan. Ginagamit nyo siyang shield, ginagamit nyong blanket, kumot, at kung ano-ano pa. At nakakatuwa na naisip ni J Black ng ganong klase ng angulo na parang sinasabi niya na, you know, nag-a-addict ka, ngayon nagpapaka-Diyos ka dahil gusto mo matabunan yung nakaraan mo. 'Di ba? Na naging mangmang ka, naging adik ka, na pariwara ka, tapos ngayon nagaganyan-ganyan ka para lang hindi ka masalipan at sabihin nagbago ka na at hindi ka pwede kasi pag ang tao malapit sa Diyos, parang ang hirap bastusin, ang hirap asarin, ang hirap kasi parang tayo bilang isang Pilipino, yung moralidad natin nakatuon sa Diyos eh. Karamihan ng Pilipino ay generally speaking, parang ayaw nating bastusin yung tao na talagang nananampalataya ng lubos sa Diyos. Pero yung mga alam nating kulto, talagang binabastos natin talaga. Diba? Kasi obvious eh. Pero yung talagang naniniwala, yung may gustong pagbabagong ginagawa sa sarili, medyo napaproud tayo ng ganun. Kaya medyo ang hirap timbangin, di ba? So magandang bagay mula kay J Black. Paano magkakashabs?
Galing sa Biblia, papatay sa'yo. Ito na ganti ni Jonas. 3 shotgun sa noo. Mati yung gumumo at todas. Pagka-mark ko dyan ng 3:16, magkakalat lahat ng butas. For God so loved the world, mauulila mo si Lucas. Paulo to rerekta, pero magkakalat mga letra. Unpredictable to repa. Tangina. Paulo to rerekta, pero magkakalat mga letra. Unpredictable to repa, di mahulaan ng propeta. Nasa Lumang Testamento, Apokalipto mo tungi. Hati ka sa akin parang dagat. Tamang lakad pa uwi. Tayo ba lang kayo natin? Okay yung ginawa ni J Black, pero parang kapos siya sa punchline doon. Ang dami niyang, ang ganda na ng bawi niya, yung intensity, tapos biglang yung ending niya biglang naging soft. Yeah. Na-appreciate ko yung punchline, pati yung setup niya, yung schema. Napakaganda din. Tuloy natin. May wow factor na parang konting push lang sana na bigyan pa ng definition yun. Magmamarka yun eh. Ang ganda ng pinakita ni J Black, sayang. Kinapush siya sa idea yun, but for me, para sa akin, kung nahilot niya ng konti yung schema na yan, putsang ina, magmamarka siya. Tignan natin si Krega. Check. Alam ko si Poison 13. Check. Karon nga tuig. Kaduha ko nakigubat ninyo. Yeah. Kaya atas kontra. Puro bagin ninyo mga hero. Murag natas Dota. Ato isa naka-tank build. Support Garnis J Black. Pero di ni Dota mo ni gubat. Laos ang bala pag ma-headshot. Call of Duty mo ni ang red spot. Musulong ko kung asang airdrop. Kundris Yubek, ang hunting grounds, akong dala tulor ka bala. Usa sa ulo, usa sa dugan, usa diris abaga. Gibisaya way duha-duha. 8 ka linya ray mutudas o 8-8 linya-linya. Ha, dirabda ni og oras rarara. Pero sa kapakanan ng mga hurado, magtatagalig muna tayo. Isipin nyo, kampiyon tong kalaban ko, kaya di hinsto magpapatalo. J Black ba naman? Kahit akong Bisaya, susuporta. Pero kapag Bisaya na kalaban, aksyon na ni og kalabaka o kala, baka. Kala niya kasi, baka daw, kaya ko siyang talunin. Ha! Boss! Bossing! Fan niyo po ako kung iisipin. Kung si K-Ram, inaya na lang ako mag-basketball kasi dun siya magaling natural. Ikaw, paki-comment na lang yung link. Turuan mo na lang ako kung paano magsugal kasi doon mas malaki porsyento. Facebook link yun Kasi doon mas malaki porsyento mong manalo. Ahente lang ako dito pero mas malaki porsyento kapag natalo. Lahat sila nag-aantay kung paano mo ako mapapataob sa pagbuelta. Kasi pag hindi mo yun nagawa, pinatunayan mo lang na ikaw yung kampiyon na walang kwenta. Kasi humina simula nung nasa selda na si Tropa. Kanyang galawan kinapos kasi wala nang sumusuporta. Di ba nung nagkampiyon ka, andun siya? Mga tour niya, andun ka? Ako mismo yung testigo na tong Black sunod-sunuran kasi nasa range kanyang anino. Na-expose si J Black, which is kinda somewhat true kasi sa totoo lang yung pinakamalakas na performance na napanood ko kay J Black, yung champion laban niya kay Spade. That fucking battle is amazing, man. Nagwala si J Black doon talaga. First round niya, ang ganda nun. Tangina, man. But I don't know, man. Medyo napansin ko ngayon na mention ni Krega, parang walang masyadong sunod-sunod na suntok si J Black. Wow. Sabi mo pa mismo, mas excited ka pa kung sino mananalo kay Lipcram at M-Site. Si Gorion Talas, di ba inaya mo pa ng fist fight? Anyari, tinalo ka ni M-Site pagtapos mong magkampiyon, par. Epic. Konting talk shit lang na pa, upo ka na, ang sakit nun. Pandemic champion! Champion! Pero hindi man lamang nakaporma na wala ng kadating-dating. Yung laban mo kay Mo, tinanggalan ng corona para sa kaching-kaching. Yung laban mo na yon binayaran ka para sa mismong pangyayari. Ang pinagtataka ko, bakit ang dami mong sinasabi?
Kesyo, nag-walk out ka kunwari. Galawan pang artista. Kunyari, hindi niya alam na mababaliktad yung resulta. Lumaban din ako para sa mga dayo, mga bay. Parang Stampede CDO, slash, panalay. Pero patas ang usapan, pustahan doon, bayag. Ikaw hindi sineryoso kasi matagal ka na palang bayad. Wow! Bakit? Parte ba yun ng usapan ng magpatalo at manalo? Aba, matindi ka. Kaya pala yung pau na wala ng gana kasi alam niyang guilty ka. Pagkasarado ng kurtina, tapos agad yung palabas. Kaya anong JB? Baka MJ kasi yung lakad mo paatras. Kaso, Putang ina, ano nangyari kay Krega? Putang ina, yan, nagsusuper science si Krega dito. Anong nakain ni Krega? Putang ina, parang ano niya, tinake advantage niya si J Black kasi sabi ni J Black mag-compare talaga daw sila, so parang alam ni Krega na take advantage ko to, alam ko di ako siseryosohin ni J Black, hindi niya ako bibigyan ng mabigat na bara, so ako siseryosohin ko, bibigatan ko, parang ganun. Kasi si Krega medyo may pagkamagulang na rin yan. Bakit? Kasi ano yan veterano so wala siyang kinikilingan, paglaban-laban talaga, alam niya yung kalakaran sa battle league, which is big props kay Krega kasi hindi siya nagpapabaya. kaso hindi natansa yung dadaanan sa pabaliktad niya na hakbang. Saktong gubat, punot, dulo, tanaw mo na pangpang. Si Mr. Lefty yung nahubog, akala mo pain sa bilog. At saktong dito ka nahulog sa hinanda kong patibong kasi lahat ng makakalaban mo, hindi na sa'yo interesado. Kung kaya ka naman palang bayaran para lamang magpatalo. Pinahiya mo kami mga Bisaya sa pagpaunlak ng palakpak. Sabihin na nating medyo markado yung pangalan pero hindi para tumatak. Siya si J Black. Pagkarinig pala ng pangalan, may namumuong isang kulay. At hindi mo yun kayang ipaliwanag dahil hindi mo naman nagawa yung isa buhay. Rekta yun lahat sa'yo. Hindi ko na ginawa pang komplikado. At oo, mapapahiya mo ako sa mga tao, pero hindi ang aking pagkatao. Black, isa buhay, Black Lives Matter yata yung sinasabi niya. Maganda yung pinakita ni Krega. Sa tingin ko, nakuha ni Krega yung first round. Shit, tangina. Kailangan mag-step up ni J Black dito. Second round po siya. Ano lang mahina lang yung intro ni Krega yung niya, yung start niya ng kasi di ko maintindihan, di ba, gumagamit siya ng ibang dialekto. But other than that, nung nagtagalog na siya, medyo nakahabol na. Tuloy natin. Second round. Ano nangyari kay Krega? Woo! Kita nyo? Lupit ni Krega, di ba? Ramdam nyo yung bigat. Ayaw niya ng komedya. Corny din ang mag-rebut. Dapat random Tagalog words lang na di gaanong nagagamit after the teka Krega. Ikaw ba ang Junela ng battle rap? Akala ko ba ang sining sa museo di naluluma? Pero bakit mga antiques mo sa panahong moderno di nakukuha? Kasi classic nga si Krega. Pero putya, wala rin kwenta. Para kang telepono sa panahong to, hindi ka na mabenta. Sapagkat ang di pang karaniwan, madali na lang hangaan. Kaya anong teknikalan? Baka teknik nga yan. Madali lang magawa yan. Wala lang gusto na magnakaw. Yung salita mo lang malalim. Yung mensahe mo mababaw. Wow. Kung mananatili ka lang repa, wala ka ditong maiiwan. Kung saan ka nanindigan, doon ka din mismo mamamaalam. Di lang to revolusyon. Evolusyon ng pamantayan. At ang marunong makipagsabayan at tatatak sa kasaysayan. Pero pag matanda na yung aso, wala ka na ding matuturo. Di ka na madadala pa ng turo. Dapat Sayang yung 1 minute ni J Black kasi parang kinikriticize niya lang si Krega sa sa ginagawa niya, which is parang ang idea ni J Black yung pag-criticize niya yung pagbagsak ng value ni Krega, yung naiisip ni J Black. Pero pag kinikriticize mo yung isang tao without walang pamantayan o walang comparison, wala kang kino-compare, parang ang lumalabas, nagki-criticize ka lang
for nothing eh. Parang walang basis. Kailangan may basis eh. So parang ang lumalabas, very independent yung pag-criticize. So parang mababaw siyang pakinggan. Pero kung nilagyan ni J Black ng compare mo sa akin, tingnan yung ginagawa ko, nagkakaroon ng comparison at nakikita yung value. Kasi nagiging statement siya na mas malakas yung kay J Black kaysa kay Craig. Pero ngayon parang lumalabas, nagki-criticize lang si J Black. So kaya hindi masyadong, kaya parang plain lang yung dating sa aming mga nakikinig. Sa'yo, palit ulo, palit utak, palit itsura, palit bibig, palit memorya, palit mata, palit tenga, palit na lang dito ka istorya. Galit na galit pa sa nagkokomedya. Pero ang nakakatawa, kayo mismo. Nagmumukha lang naman kayong malalim pag nagbabanggit kayo ng lirisismo. Tinatawag yung bastos, yung sa lahat ng aspeto naghahasa, habang kayo tong paulit-ulit na nagpipilit kaya yung kultura nagagahasa. Kaya wala kang karapatang magreklamo, kasi may linya kang Apolinaryo. Apolinaryo? Yung Apolinaryo, ginawa niyang Apolinaryo. Di ba dong? Mga Tagalog! Ano ba meaning nun? Kasi di rin siya nagbibisaya nun. Tangina, sabi ni Fukuda, Regs, yung English ni Isaac at 6, di natin makuha. Sabi niya, madali lang yan, Pux. Purong Tagalog na lang muna. Tangina, kaya atat ka sa validation kasi kulelat ka sa lugar niyo sob. Kaya madalas na lang kumuha ng credits yung walang utang na loob. Pag si Zendlock nagpakita ng gigil, tangina, anak ko yan. Nung si Sixth Street nag-champion, woo, Davao, malapit lang sa Cagayan. Ginagawa mo na haddan, pinagdaanan ng iba. Ginagawa mo na haddan, pinagdaanan ng iba. At generalize mo yung Mindanao para masabing isa ka. Taga Mindanao ka. Pues eto, gawin mo. Mga magagandang bagay naman tungkol sa'yo ang banggitin mo. Wala kang ambag sa kultura. Wala kang ambag sa lugar nyo kung susumahin. Kung wala pang taga Mindanao na may pangalan, wala kang maipagmamalaki sa amin. Iba yung nagsasaing, ikaw naman yung kumakain ng hinain. Iba yung nagluluto, ikaw naman yung nagalulo. Sayang yung ginawa ni J Black. Ang nangyari kay J Black? Nabisi siguro siya. Dapat talaga hindi maglalaban yung mga magkakaibigan kasi minsan pag magkaibigan yung naglalaban, nag-hold back sila sa pag-atake nila eh. J Black is fucking good, man. Hindi ko alam, man. Magaling si J Black, napanood ko na to eh. Pero ngayon parang nabobroken hearted ako, nadidisappoint ako kasi alam ko meron pa siyang igagaling. Tandaan palagi na tulad nga ng sinabi ni Romano, galingan niyo palagi para sa mga naniniwala sa inyo at sa mga naikinig. You know. Pero siguro dahil busy lang si J Black, si pamilyado ding tao, kaya mayroong trabaho. Ganun pa man. O kaya dahil nag-hold back siya, friends niya daw kasi si Krega. Si Krega hindi binanggit yun eh. Pero si J Black binanggit niya. So tumatak talaga sa kanya. Maganda yung pinakita ni Krega kasi in-expose niya kagad si J Black personals kagad sa first round, which is very risky, pero nakuha niya. Tapos ngayon titignan natin yung second round. Medyo hindi masyadong ma-appeal yung ginawa ni J Black eh. Pero nakita ko pinush niya pa din eh. Na-appreciate ko yun kasi nairaos niya. Tuloy natin. Yo! Maganda sana. Naalala mo, sabi mo kay Pistolero, pag binaril ka ni Enigma, yun yung pistol sa pistol. PSP. Tama ba, Doy? Pistol sa pistol, PSP. Tama? Badoy! Eto na ba yung underrated yung pambato? Si Mr. Unpredictable. Bilib na bilib sa sarili ah. Yan yung unbelievable. Grabe. Kung makahype na mga bara, kinutsara talaga. Pilit pinapalunok sa masa, kayo naman nakanganga. Pero iba pa rin yung mga barang mainit sa pakiramdam. Tipong mapapa, woo! Sabay tapik, ramdam mo yung anghang. Partida sa sariling hometown mo pa. Pinakitaan ng killing spree. Parang kinulata sa bahay niya. Tapos tatay niya pa mismo referee. Oh, nagsimula nang uminit buong venue. Pwedeng maglabas na ng abaniko. Aba, Nico,
Manghihiram to ng mukhang gago na parang si Angkorito. Kasi, pinalaki nyo kasi yung ulo. Tumigas, parang bato na nakalutang. Naghahanap tuloy ng kaumpugan para resulta niya ay Big Bang. Galing sa wala yung eksistensya, pero pilit pinaniwalaan ng karamihan. Wala ka na lang sinabi, gusto mo pang ipagsigawan na champion siya sa lahat ng liga. Ganun ba yon, Suka Blies? Paano hindi magka-champion eh? Sali to na sali ng tournament. Hindi lahat ng tao may oras para sa ganito. At hindi lahat ng malalakas may pinanghahawakan na titulo. Bakit? Pagubat sa gubat ba? Pag Bisaya, nakakombo na? Parang naka-full auto? Yung probinsyano, kasama, tondogang? Pues, tuong lugar, mangangamoy pulbura. Ipangpupugot ba ng ulo? Eto, may bolo pa. Loko ka. Kala mo ba? Kasukat mo ako ng pangil sa pagkain? Minsan kasi, nilulunok ko na lang. Yung karne kapag hinain. Utak mo, tuslubuha. Dinadayo para lang tikman. Kahit wala naman talagang sustansya, pero pwede na rin pang lamang dyan, oh. Pwede na rin pang laman dyan kaya kung ikaw yung dark horse dito, ako yung mga ngaso. Kapag tumama sa pulsa ulo, yung lakas. Kita nyo guys, kuya, kung ikaw yung dark horse dito, ako yung mga ngaso. Nakita niyo yung difference ng value. Parang ang lumalabas, nagbigay siya ng symbolism na horse ka lang. Ako yung mga ngaso dito. Doon nakita agad yung status, di ba? Na naiintindihan talaga. Kaya kung ikaw yung dark horse dito, ako yung mga ngaso. Kapag tumama sa pulsa ulo, yung lakas ipang kabayo. Parang pulang kabayo ba na sa gubat ng lalasing? Eka nga iba yung nagpapakahayop kaysa hayop sa galing. Kaya bakit kita sasabayan sa pagtakbo kung kaya kitang asintahin? Bakit ako pupwesto sa likod mo kung kaya kitang harap-harapang patumbahin? May lakas naman to at boses, pero yung talim walang diin. Ikaw lang yung hayop na ligaw sa gubat, walang damit na babalik ta rin. Kaya huwag kang lumingon sa pinanggalingan. Pagkat wala ka pang narating, tiklop tuhod na ng sakit, parang lumuhod ka sa asin. Wala munang payong kaibigan, huwag mo sanang mamasamain na tong lubid ay pagitan at yung kapit patalim. Saksak palihim, sabay hatak ko na din. Iiwanang walang buhay, sabay laglag sa bangin. At bago ilaglag sa bangin, sabihin mo kay Ate Charo, kung champion to, shit. Bago ilaglag sa bangin. Oh, masyado bang madrama? Yung sulat na wala ba? Ate Charo, kung champion to, pasensya kasi wala akong maalala. Putang ina niya, nakarega tayo. Wow! Putang ina yan. Babababas! Mula kay fucking Krega, dude. Nausukan tayo ni fucking Krega, man. Putang ina yan. Saan na ba yung ano natin? Usok, puta. Mainis na ako kay Krega na, pero nahabol. Sorry, Krega! Kung nanonood ka, mainis na sana ako sa'yo. Ba't nag-ano ka pa? Na-choke ka pa? Putang ina yan. Putang ina. Visit ka. Wow! Ang ganda ng ginawa niya talaga doon. Putang ina yan. Lahat ng element ng halos poetry binigay dito ni Krega. Simile, comparison, metaphor, kung ano-ano. Ganda ng ginawa niya. Paano kung hindi na kita, ba't kita papatayin sa likod kung kaya kitang patayin harap-harapan? Those, man. Drama? Malakas din. Yung sulat na wala ba? Ate Charo, kung champion to, pasensya kasi wala akong maalala. Sabay, hatak ko na din. Iiwanang walang buhay, sabay. Gusto ko yung lubid, tas hatak pa talin, puta, kinilabutan ako dun. Kasi nagets ko yung idea eh. Kasi sa lugar namin, ganyan yung ano eh, nakikita ko, bata pa ako. Nung ka pa sa lugar din namin talaga, hindi ko alam ba't in-expose kami sa mga ganong klase ng mga kalakaran. I'm very disappointed ng childhood ko talaga. Hindi mapagmamalakit ang ano yan. Mga kabarangay din talaga namin. Hindi ko alam ba't ako na-expose sa mga karumal-dumal ng mga ganong klase ng mga away.
Kailangan talaga maging educated kayo sa mga bagay-bagay, guys. Tandaan ninyo, karamihan ng matatalino, hindi gumagamit ng physical. Karamihan ng matatalino, walang, hindi ganyan. Emotional lang yung mahilig sa physical. Tuloy natin. Iwanang walang buhay, sabay laglag sa bangin at bago ilaglag sa bangin, Ganda yung part na to. biglang tuhod ka ng sakit, parang lumuhod ka sa asin. Wala munang payong kaibigan, huwag mo sanang mamasamain na tong lubid ay pagitan at yung kapit patalim. Saksak palihim, sabay hatak ko na din. Kapit ko patalim. Iwanang walang buhay, sabay laglag sa bangin at bago ilaglag sa bangin, sabihin mo kay Ate Charo, kung champion to, shit. Bago ilaglag sa bangin. Oh! Masyado bang madrama? Yung sulat na wala ba? Ate Charo, kung champion Sulat to, na wala pasensya ba? kasi wala akong maalala. Bars! Putang ina mo yan. Nausuan tayo ni Krega, purang ina. Wow! Meron daw siyang puso. That's fucking nasty, man. That's fucking nasty, bro. Hindi ako prepared doon. Kahit yung reaction ko, hindi preparado doon. Sorry, Krega. Sa totoo lang, pakiramdam ko talaga, maiinis ako eh. Kasi ang ganda na, mga ganun-ganun mo, very aggressive. E naku, labas sa atin, mawawala ka. Kaya medyo nagkaroon ako ng disappointment. Putang ina nga yan. Diba? Tapos yung choke niya, parang nagmamadali, which is good. Kasi yung idea ako, pag nag-choke ka ng matagal, talagang obvious na choke, wala ka na talaga. Pero yung ginawa dito ni Krega, very effective, putang inang yan. Naisabuhay niya yung choking ng napakaayos. Tangina yan. Very theatrical yung ginawa ni Krega. Meron daw siyang puso ng kampyon, pero utak ka lang kaka. Pag mamakaawa mo at drama, nakakawalang gana. Hindi lahat ng kampyon ay bida sa isang koronasyon. At hindi lahat ng may korona sa liga, masasabi mo ng kampyon. Ha? Akala nyo na wala. Literal na naka-silencer, pang-ultimatum, at lyrical assassin, sir. Sinisigurado ko lang na walang buhay bago itapon. Ganda pa ng ending. Sayang nakuha ni Krega yung round 2. Akala ko makakuha pa rin ni J-Block. Kahit pa paano, maganda sana. Bisit. Muntika na sa akin, Krega. Muntika na sa second round. Oh my gosh. Shit. Iwasan yung mga ganun, guys. Kailangan magaling ang bawi ninyo, guys. Ako, di na ako nai-impress sa mga bawi-bawi. Pag na-choke kayo talaga, tangina na yan. At nakita akong hindi eksakto yung sulat mo dun sa choke, you're done. Regardless, kahit bumawi yung laban nga ni M-Site at ni Tipsy D, nakita nyo naman. Kasi nakakabastos naman para sa mga nanonood sa akin na ibang mga laban, pag nag-choke, pinapatalo ko yung rounds nila. Tapos pagdating kay Tipsy D, dahil paborito ko lang, tas nag-choke, hindi ko papatalo. Hindi, guys. Performance pa rin yung yung laban na yan. Binigyan na kayo ng oras para mag-prepare. Kaya nga nakaka-disappoint si Sak Maestro eh. Kasi binigyan kayo ng oras, panahon para mag-prepare at ma-practice ninyo. Kasi magkakalat lang kayo, mag-choke. Di ba hindi maganda yon? Respetuhin din natin yung mga tao talaga na nag-abang at binayaran kayo, di ba? Para magtrabaho. Kahit man lang, minsan lang nangyari, kailangan talaga pagtrabahuhan. Tuloy natin, third round. Sa akin, bonus na lang yan kasi nakuha na ni Krega yung first and second round. Tangina. J-Block, sa tingin ko, kailangan niyang bumalik dahil tapos na si J-Block dito. Kailangan niya, siguro na busy lang talaga siya at naka-apekto yung laban niya kay Mot. Hanggang ngayon, meron siyang, hinanakit at hindi niya magawa yung 100% niya. Kailangan niya nang mag-move on. Kasi yung mga tao, yung mga champion na natatalo, sila, ang laking impact sa kanila talaga yun, guys. Tuloy natin. Third round. Sayang. Na-appreciate ni Craig, ni J-Block, alam niya na. Ang hirap ng tapatan yan, guys. Nag-Super Saiyan God na dito si Krega sa second round.
Ang ginagawa naman ni J Black, inaano niyo na hinihintay niya munang maapula yung intensity na iniwan ni Krega, yung bakas, yung trace nun. So, hinihintay niya muna. Pag nawala na yung masyadong ingay, minimeasure niya, sinasukat niya, then aatake na siya. Na-appreciate ko kasi kailangan bumawi. Kahit man lang third round, makuha ni J Black sana. Panoorin yung laban ni J Black kay Spade, putang ana, kay Gorion Talas. Yun na isa sa pinaka-the best na laban niya, tang ana. J Black. Paano nawala si J Black? I think J Black is one of my favorite na, kasi alam ko pag nagsusulat siya, may magpapakita siya talaga ng malakas eh. Pero ngayon, I'm fucking heartbroken, man. Ano talaga guys eh. Laban ay laban talaga. Sa laban, sino talaga mas preparado? Yun yung sa tingin ko. Tuloy na yun. Nasa gitna tayo ng poster, no? Nag-PSP kasi tayo eh. Kaya eto ang gulo. Pero alam ni sir, paano ko manakit sa napili kong anggulo? Tinapat ako sa'yo kasi parusa ko to. Tinapat ka niya sa akin kasi parusa mo to. Gets? Yung tinuturing niyang anak, galing sa tamod ni Sayad. At kagayan yung atabs, kaya inangkin niya kagad. Anak ng iba, ikaw nagdala? O ano, nagets ba? Kinanlong mo lang anak ng iba, tang ina mo, surogates ka! Surrogates. Di ba nagsuntukan kayo ni Zen? Yung mga surrogates sa mga hindi nakakalam. Alam ko kasi maraming fans ng flip top na mga bata eh. Mga piso nito, kaya mga nasa high school pa lang o hindi pa naintindihan yung mga bagay. Yung surrogates, yung mga babae sila na nagkikerry sila ng anak ng iba. Yung similya at yung eggcell ng couple, tas yung babae hindi makapagbuntis o ayaw magdala, mag-baby, pinapadala nila sa iba. So, parang ini-inject or something. Ini-insert o parang ganon, something like that. Tuloy natin. And look, real talk! Ginawa mo, suntukan. Ginawa mo daw na punching bag. Kasi tumaas ang iyong Celsius nung tinanggihan niya yung inoffer mo na drugs. Kasi trip niya, kabuti o puff. Ikaw, magtunaw ng rock si kay Gago Kap. Sa kagustuhan mong sundan niya yapak mo, tinuruan mong mag-follow up. Tinanggalan mo ng right yung bata porkit kulelat ka. Kaya Zenlook left the group chat, iwan yung airpot niya. Ginawa niya lang writing, kaya writing niya sell out na. At ikaw na dating left field, ngayon left out na. Sa pagsali mo sa ibang liga, wala yung pinagkaiba. Parehas tayong sumali ng PSP, di ba? Kaibahan natin, uprising ka. Uprising ka. Meron kayong mga prinsipyo na mga kamao nyo lang may dala. Ikaw pa naman palaging may kamao sa berso, pero bukas palad ka din ng usapan, pera na. Di ko alam kung nakakatawa, pero si Pibos di ka kilala. At pilit lang pagkakasali mo doon dahil lang si Sixth Street ni Reto ka, real talk na naman. Di man lang na insulto to, nalaman tuloy namin na 30,000 pesos lang halaga ng prinsipyo mo. Malaking pera din yun, ha? Mahusay to si J Black, bumabawi siya rito, ginamit niyang personal sa pang third round kasi iniisip niya, pwede niya makuha yung first or third round. Tingnan natin. Halos kalahati din ng 300,000 ko yon. Ay, di ba kalahati? 2017, 2024, bobo talaga ako sa kalkulasyon. Ikaw, matalino ka, dat alam mo na ang resulta kong ganun. Dahil di ako bumabattle dito para sa pera. J Black ng flip top, kaharap mo ngayon. Mali ka ng napiling karakter. Wow. J Black ng PSP na... Sabi niya, yung kalaban mo, hindi yung gumagalaw para sa pera. Kasi inuugali ko lang yan pag nasa PSP. Pero pag nandito sa flip top, ibang J Black to. Parang siya sabi niya. J Black ng flip top. Talagang mas mabigat, parang gano'n. lang sana, brother. Sa GC nyo, alam mo kung gaano kadismayado si sir. Inisip mo sana resulta after. Sinugal mo lahat ng pinaglalaban nyo. Sinugal mo lahat ng pinaglalaban nyo. Sa'yo yung pera mas nagmatter.
Napaka-hipokrito mo naman kung titirahin mo ako sa aking pag-i-scatter. Si Enigma, si Jesus ng battle rap kung masusuma. Kakalaklak, naging alak yung dugo niya. Disipulo niya 12. Sa paa niyo siya naghugas. Kaso na 11han mo siya, kanyang disipulo may hudas. Di ba 30 nga yung TF mo? Para lang mapalipat. Pinagkanulo mo siya sa 30 pirasong pilak. Wow! Grasya nga naman. Kaya magpasalamat na lang tayo at heto. At kanyang naging hapunan ay si Enigma pagkat dinner, respeto. Dinner, respeto. Apo ni Leonardo Bars. Dinirespeto kasi yung dinner, 'di ba? Hapunan, dinner yung self-explanatory naman, napakahusay na ginawa ni JP. At nagpapatawa na din para bumenta sa mga tao. Kinain din sinuka niya. Gutom na gutom yung aso. Para kang ulul na gago sa ginagawa mo. Rebel dogs ka nga. Nangangagat kamay ng amo. PSP man o flip top, hindi ka na pagkakatiwalaan. Ikaw naman ngayon na 11han, mag-isa ka sa kabilaan. Handa mong traidorin buong mundo para sa perang kapalit. Kaya ang parusa nitong si Judas sa lupa hahalik. Pareha silang gumamit ng personals na may kaakibat na pera, di ba? Ayan. Kasi may mali rin kasi sa nakasulat, may kasi sinasabi ng iba na money is the root of evil, which is wrong. Mali yung idea na yun kasi kulang yun eh. Ang totoong quotes talaga, the love for money or the love of money. You know? Yung love, yung attention mo doon, yung pagmamahal mo doon sa money na yun, yun yung mali. Kasi yung pera, tandaan ninyo, ang pera kaibigan, ang pera ay tools. Kasi kung hindi nyo, di ba, pag may pera kayo, pag gusto mong kumain, yung pera ninyo, sabihin, papakainin kita, lilibre kita, o di ba? Pag yung motor ninyo, walang gasolina, yung pera mo, kaibigan mo yan, wala kang gas, ako bahala sa'yo, gagasan kita, o di ba? May date ka, gusto mong pumunta sa Sogo, iiyot ka, may kaibigan ka, yung pera, akong bahala sa'yo, check-in kita, di ba? Pero kung hindi mo pinakasamahan yung kaibigan mo ng maayos, yung tools mo ng maayos, iiwanan ka din talaga nun, di ba? Isipin niyo, ang pera parang tools din yun eh. Pag hindi mo inayos at pinahalagahan ng mabuti, 'di ba? Iiwanan ka at mawawalan ka talaga. Mas mabuti nang magmukha kang mahirap pero meron kang savings kaysa naman sa mukha kang mayaman pero broke ka naman. Yung pinaka-importante doon. Kasi hangga't maaari, 'di ba? Ang tao hindi naman palaging gustong kumain eh. 'Di ba? Sabi ng mga tao 3 beses kang kumain sa isang araw, hindi totoo 'yun, guys. Kaya nga may fasting eh. 'Di ba? Pag ikaw naglalakad ka, kumain ka ng isang meal, 'di ba? Minsan hindi ka naman nagugutom, nauuhaw ka lang eh. Yung psychological na pag-iisip mo nagsasabi na gutom kahit hindi naman. O 'di ba? Kahit kakain mo lang nagugutom ka na naman. Sa tingin mo ba gutom ba talaga 'yon o addiction? Baka may addiction ka sa pagkain, 'di ba? 'Yun lang naman 'yun, guys eh. Tandaan niyo palagi, kailangan yung isipin. Minsan merong ang anxiety, kaya kain ka ng kain. 'Di ba? Ganun lang naman 'yun, guys. Eh. So, kailangan alagaan niyo yung sarili niyo, pakinggan ninyong mabuti yung gusto ng katawan ninyo, 'di ba? Kasi minsan nagugutom ka ba talaga o bored ka lang? Nagugutom ka lang ba talaga o dahil yung kapatid mo gustong kumain at manlilibre? Kasi busog ka pa eh. Pero dahil narinig mo lilibre daw siya. Sino ba dito yung mga 'di ba? Lahat tayo diyan. Tawag dito, lahat tayo diyan guilty. You know, na pag yung tropa natin manlilibre, kahit busog tayo, kakain tayo, 'di ba? Yung boss natin manlilibre, kahit busog tayo, kakain tayo. Kailan ka ba nagsabing no? You know, kailangan matuto rin tayo magsabi ng no, at yung no, very powerful yun eh. Ang no, pinakamakapangyarihang word sa lahat. Explain ko sa inyo bakit next time. So, kung na-gets niyo yung idea ng no, kung bakit powerful, yan, nasabi ko sa inyo. Kasi yung no ang magkokontrol ng sitwasyon eh. Kung anong dapat mong gawin, pag nag-yes ka, ikaw ang nakokontrol. Inutusan ka, nag-yes ka, ikaw nakokontrol. Pero pag sinabi mong no,
you stop it. Di ba? Isipin yung mabuti yun. Tandaan ninyo palagi yung sinasabi ko. At sana, aralin ninyo yung mga words na yun. Kasi hindi lahat ng words basta-basta sinasabi. Hindi lahat ng words kailangan banggitin. At yung mga words na importante, kailangan alam ninyo kung paano siya gagamitin. Tuloy natin, guys. Magandang part mula kay J Black. Tingnan natin yung third round ni Krega. Even though panalo na para sa akin si Krega sa third round, sa akin bonus na lang yan. Pero maganda yung natin ni J Black. Third Yo! round. Nung sinabi mong ninakaw ko yung bala sa door kay Martin, ako naman napatunganga. Tumagos yung bala sa door, ibig sabihin sa'yo pala yung tumama. Panay iwas ka sa bala, pero yung punto, petiks. Set up ko, balasador, naging balasador nung in-slow mo, Matrix. Matrix. Balasador, sa door. Brother. Brother. Di ba, sabi mo, frat mo legit, kasi namaga yung puwet mo. Sa puwet ka pinadol, di ba dapat foul yun? Napaisip tuloy ako kung paano ka pinalo. Siguro, pa ganun. Dahil ako sa battle, may piyok ng piyok. Eto naman, pirok ng pirok. Naka-blinker mode ang puta. Pero so, ibig sabihin yung pirok, kurap ng kurap, gano'n talaga si J Black parang mannerism niya yata yan Try natin. Naka-blinker mode ang puta, malala na talaga. Meron kasing may mga tawag yan, yung mga mannerism na nade-develop yan pag merong psychological, parang reaction sa pag-iisip natin. Yung parang minsan may nakakalimutan tayo o gusto natin mag-focus. Parang yun yung nagko-connect parang switch siya. Minsan may mga tao na dinidilaan yung labi nila, ginagalaw yung ilong nila, kaya naman lagi nagkukuskus ng kamay kasi para kumonekta, para makapag-focus sila doon sa bagay na yun. Kasi pag iniisip ko siya, tapos parang nawawala ako, pag pinagdikit ko yung kamay ko, tinouch ko yung ilong ko, kumurap ako ng gano'n, parang may nagdidikit, nagkukulik ko. Putang ina. Puta, hindi ko alam kung nagigas ninyo yung humor ko ba. Sinusubukan kong naging nakakatawa yung usapan natin pagdating sa psychology kasi hindi niyan mapapag-aralan, diyan tinuturo sa school. Yeah. Lahat yan clinically, Ibig sabihin parang nakuha yan based on study in every human being. Tuloy natin na. Pelikulang Don't Move, Yung nakikipag-usap. karamihan kasi ng mga psychologists, natutunan nila yung basics doon sa school. Pero pag meron na kayong sariling business tulad ko, darating sa point na magkakaroon kayo ng sarili nyong paniniwala, beliefs, yung struktura, tsaka yung mga ebidensya, mapag-connect ninyo, tapos makakasolve kayo ng mga problem, tapos kaya karamihan ng mga therapists, mga psychotherapists, may kanya-kanya kaming mga quotes na very importante. Di ba katulad nito, last time, meron akong kliyente, probably a week and a half ago. Hindi ko na lang i-disclose yung pangalan, pero ganito yung idea. So, bakla siya, bakla siya, tapos may problema siya sa buhay niya, financial, pamilya, tapos relationship, hindi siya nakakapag-focus, na-stress siya, umiiyak siya dahil hindi niya alam kung anong gagawin niya, nade-depress daw siya, ganito, ganyan. Ako, hindi ako nagpe-prescribe ng gamot, hindi ko yun ginagawa dahil bilang psychotherapist, sa usap lang, hindi ako psychiatrist na kailangan pumunta ka sa mental hospital o para gawin yun. So, kinakausap ko siya at isa lang yung sinabi ko sa kanya na nagpatigil ng luha niya. Sabi ko sa kanya, bago ka naging bakla, lalaki ka muna. So sa tingin ko, kung everything doesn't work, magpakalalaki ka muna. Yun lang muna. Kalimutan mo muna ang pagiging bading mo. Gawin mo muna yung responsibilidad mo bilang isang lalaki. Magpakalalaki ka muna. Dahil bago ka naging bading o bakla, lalaki ka muna. Start from that. Mag-reset ka muna. Mag-reboot ka. Gawin mo yung ginagawa mo. At paano ba yung mga lalaki? Bilang isang lalaki, wala na tayong pakialam. Araw-araw nakakatikim tayo ng rejection Araw-araw. Mula paggising mo sa umaga, marereject ka na. Putang ina, gigising ka. Walang pagkain. Wala kang toothpaste. Hindi ka makapaghilamos. Wala kang damit na susuotin. Yung buhay, nire-reject ka na kagad. Di ba? Yung mundo ayaw sa'yo.
Diba? Kulang ka sa tulog. 3 hours lang tulog mo. Wala kang medyas, pantalon mo, basa pa. Wala ka rin sabon, panglaba. O, diba? Araw-araw nakakatikim tayo ng rejection, guys. Diba? Hindi tayo babae, nagpapagano, si sexy lang gagawin. Diba? Kailangan natin magtrabaho palagi kasi yung mundong to na nakapaligid sa'yo, lahat dyan nag-e-expect na maging maayos yung buhay mo. Dahil pag hindi mo naayos yung buhay mo bilang isang lalaki, marami kang maririnig. At yan yung katotohanan. Tuloy natin. Usap mata sa mata. At matanong kita, madalas ka bang magkape o madalas kang mambae? Motherfucking don't. Sorry guys, napapakwento ako. Minsan, nagiging intense din yung sinasabi ko kasi at the end of the day, gusto ko kahit isang beses makarinig kayo ng tama para sa buhay ninyo. Hindi ko sinasabing may kamalian sa inyo kasi I'm pretty sure one of these days merong isang tao na kailangan ng ganitong words para ma-motivate siya sa isang araw. Tuloy natin. Lay! Pagpasensyahan niyo na lang guys. Nung PSP, may tinurotot yung babae. Sabi mo pa nga, bullseye! Ay, puta ka naman tinuro! Wala, si J Black, puta ka yan. Shit, sinabutahin niya sarili niya, may tinuro siya. Tingnan niyo rito. PSP, may tinurotot yung babae. Sabi mo pa nga, Ayun na. madalas kang mambae. Mambay. Motherfucking don't lie! Nung PSP, may tinurotot yung babae. Sabi mo pa nga, bullseye! Ay, tinuro niya. Wala. Makinig, ma'am. Pangalan ng babae, Maris. Shoutout sa'yo, Maris. Ikaw ang bata-bata mo pa. Asawa niya nandun. Eto naman, nag-alariko blanco, biniswalize, pikas mata. Kaya ganyan yung mata mo, tawag dyan, mannerism. Puro kasi suso na sa wool mo, naka-algorithm. Sabi mo sa PSP, nasuso ka kapag titingin ka sa baba. Suso, kaka, ang bastos ah. Ay ba tayo? Bakit mo pala pinagsisigawan na sinaswab test ka from Cebu to Manila? Ikaw ba hindi tungaw? Eh paano naman kami? Nagaling pa ng Mindanao. Ang punto ko, huwag kang sumbat ng sumbat sa iyong mga naambag. Si Sinyo nga hindi bumatel pero sa TF nagdagdag. Tapos feeling mo most wanted ka? Ikaw yung nasa hit list? Eh pare-parehas lang tayo ah. Parehas lang tayo pumila sa East-West. Pero po dyan tayo. Kung ako tatanungin kung pera ba o kultura, depende. Depende sa problema. True. Ay, true. Tama. May sense. Putang ina, may sense yung sinasabi ni Krega kasi kung may problema ka sa pamilya mo, bahay, o may sakit ka, kailangan mo ng pera, dun ka sa pera. Pero pag may pera ka naman, tas may problema sa kultura, pipili ka ng kultura. Tuloy natin. Facts. Depende sa Magandang deduction mula kay Krega. Napakatalinong pagsusuri. problema pero hindi na para ipagsigawan. Lahat kailangan pagdaanan. Di madama na pagsaruro kundi umapak sa hagdanan. Hindi usapin dito kung sino mas lamang. Baguhan o datihan parehas may paglalagyan. Pantay ang mga paa pag umapak sa entablado. Handang mangwasak ng panga pag malapitan delikado. Kasi itong J Black nakaamoy. Umaasa na buitre. Nakaramdam siya ng apoy nung magpasiklab si Mr. Lefty. Yung kaliwete, natuto ng kaliwaan, leksyon pinalagan. Ambidextrous, kaliwat kanan, pinagsabay yung laban sa isang buwan. Ganun magpasa ng sulo, nagbibigay siklab. Ako yung tunay na guro, may titik at liyab. Sunog kilay sa pagsulat, kaya ako naparito. At kayang tumupok buong gubat na parang isang palito. Hindi pa sana to hinain, alanganin, hilaw luto. At nung pinasok sa kawali, lumilitaw puro buto. Kaya paano mo ako mapapasok kung ningas kugon ang pakulo? Pangalan ko nagpapausok pag biniyak ang iyong bungo. Hindi naman sa nagmamalalim, pero ako yung mas lutang. Kung lirikal na pabigatan, ako'y kampante sa timbang. Kaya ano na, Mr. Pandemic Champion. Ha? Pandemic Champion. Papel mo ay punit. Sa pagtanggap mo nitong hamon, balik benta, ticket ka ulit. Sabi ni Ipok. Maganda yung content na ginawa ni J Black.
Pero sa tingin ko nakuha ni Craig yung ano yung magandang play doon, yung magandang laro, mas maganda yung mas nagamitan niya ng Aikido si J Black pagdating sa personals kasi mas maganda yung ano niya, very creative. May magandang mga antics niya, marami siyang mga pinoint out na bago na hindi katulad ng first at second round. So sa tingin ko nakuha na naman ni Craig yung third round. Pero sa tingin ko dahil lang siguro napabayaan lang na J Black yung ano niya, dahil busy lang siguro kasi I'm pretty sure hindi ganyan magsulat si J Black eh. Siguro na busy lang talaga, babawi na lang yan si J Black siguro. Ganun pa man, nakuha ni Craig yung ano niya, siguro na ano siya, yung parang na-hype siya kasi nakakapasok niya lang ulit daw sa gubat eh. So, yun yung naalala kong sinabi niya. So, tingnan natin. Kung mali man ako, wala tayong magagawa. Ganun talaga. Pero base sa pagsusuri ko, nakuha ni Craig yung all 3 rounds. Pero, third round, bonus na lang. Gubat 14, Craig vs. J Black. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Parehas silang nasa 3 minutes. So, napakahusay. Control. Ang boto ng Urado, 5-0, magigay para kay Craig. Salamat, gubat. Salamat. Craig, abangan, represent Kulab, Dark Horse. Ganda ng ginawa ni Craig doon. Napakahusay. Unbelievable. Parang bumalik ako sa early 2010. Ganun pa man guys. Maraming salamat kung nagustuhan nyo. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. At yun lang yun. Bibigyan ko ito ng 10 kasi napahusay din. Ganda yung pinakita ni J Black. Kulang lang talaga. Especially yung first round. Sa tingin ko, mahirap pa lang maayos yun. Ganun pa man. Kung nagustuhan nyo yun, i-like nyo lang guys. Mag-comment na rin kayo. At huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa description ng yung personal na channel ko. At kung may masabi man akong hindi maganda guys, kayo nang bahala, magpasensya. Kita-kita tayo sa susunod na video. Ingat kayo lahat dyan. Galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay nyo, sa pamilya nyo, mga kaibigan nyo, mga tao na paligid sa inyo. Higit sa lahat, magdasal kayo palagi. Plan motive nga pa ng Google po. Ingat kayo lahat dyan. Peace out.